nakasunod na bumayo sa ating bansa, unti-unti nang bumabangon muli ang ating mga kababayang nasadlak sa trahedya. Sa kabila nito, isang katotohanan ang patuloy nilang kakaharapin. Ito yung hindi na maibabalik pa ang buhay ng kanilang mga kapamilyang kinuha ng unos. Isa sa kanila, ang 46 anyos na si Ginang Amelia Lapus. Tanging ang mga larawang ito na lamang nabitbit ng kanyang anak na si Rodel at asawa nitong si Janet ang nagsisilbing alaala ng kanilang ina. Namamasukan bilang kasambahay sa Providence Village, Marikina si Ginang Amelia. At bagamat may trabaho naman sa abroad ang asawa nito, ay pinili pa rin ni Amelia na tumulong sa kanyang pamilya. Siya po yung laging gumagabay sa amin. Sandalan ng mga kapatid po kami. Kasi lahat ng mga kapatid ko, dumidepende pa sa nanay ko. Lahat kami. Halos, puro doon ang takbuhan namin. Pagbabalik tanaw ni Rodel, Biyernes pa lang bago maganap ang di inaasahang trahedya, ay tila ba may mga pahiwatig na raw sa kanya ang ina. Nagtataka lang po ako sa kanya, parang lumalabas na lang sa bibig niya na gano'n. Rodel, ikaw nang bahala rito sa bahay. Ikaw nang patuloy ng hulog na ito. Hindi ko rin maano kasi dito, parang may mangyayari sa namin. Yun nga, yung Saturday naman, yun na pala yung piniyakos namin. Pumasok raw noon sa trabaho ang kanyang ina at hindi na nakabalik pa. Hindi na po makontak. Parang ang naano ng tatay ko, sabi niya, nung tumatawag doon sa nanay ko, parang tubig yung naririnig. Naano ng tatay ko, sabi niya, nung tumatawag doon sa nanay ko, parang tubig yung naririnig niya. Ngayon, tataka siya ba't ganun daw. Ay, una, tumawag sa akin yung father ko na tinatanong kung nandun na kayo yung nanay ko. Sabi ko, wala pa. So, hanggang ngayon, gising pa ako nun, parang may kumakatok sa bahay. Nung kumatok sa bahay, tinatay kong tawagin yung pangalan ko. Pagdating sa taas, parang may tumunog na susi. Kasi ganun ng nanay ko, susi na lang naririnig, hindi na iyapak ng paa. Sa mga oras na iyon ay nakaramdam na raw ng kaba si Rodel, kaya kinaumagahan ay agad na niyang hinanap ang ina. Monday na, hindi pa umuwi, kaya nag-desisyon na kami pumunta ng punerarya. Inikot namin ng punerarya sa buong Marikina, wala kami nakita. Martes ng umaga, nang matagpuan sa isang punerarya sa Marikina si Ginang Amelia. Balot ng putik at halos di na makilala. Bali, ang nag-ano lang po sa akin, yung sa ngipin lang at saka yung tahid niya sa batok. Bali, yun na lang po ang naging ano namin sa kanya. Yun po ang naging palatandaan namin. Hindi man nabigyan ng pagkakataong makapagpaalam, ay hindi raw kailanman mabibigkas ni Rodel ang salitang ito para sa inang mananatiling buhay ang alaala sa kanilang mga puso.